Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ito, pag-usapan po natin itong reaksyon ni Banat Bay sa mga ginawang pagkakalat nitong LGBTQ plus A, B, C, D, E, F, G, H, Y, A, J case dun sa Thailand. Ito po yung nangyaring riot, karon ng bugbugan. Ito ay mga transgender po to, ang mga ladyboy. So, nakipagbugbuggan po doon sa mga ladyboy din po ng Thailand. So, ito, panoorin po natin itong reaksyon ni Banat Bay. Ano ba yung kinagagalit dito ni Banat Bay? Ano ba yung kinayamot niya rito na pwede rin po natin ikagalit dito sa mga feeling entitled na LGBTQ na to? Busit ako dito eh. Yan, busit ako dyan eh. Wait lang ha. Nang balita yan eh, busit itong mga animal na to eh. Magpipiyansa rin ang mga Pinay trans para sa mga reklamong isinampa laban sa kanila. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Matapos makipagbugbugan nitong Martes, nagkabati na ang mga Thai at Pinay trans women sa... Alam mo, napanood ko to eh. Hindi ko lang naipalabas eh. Alam nyo kung sino nagsimula nito? Pasensya na ha. Hindi porket Pilipina ka, kakampihan kita. Teka lang, Banat Bay, ladyboy nga paano naging Pilipina? Baka Pilipino yung mga yan na nagpapanggap lang na Pilipina. Ay Pilipino, di ko alam, ano ba tawag? Basta, kung ano man, basta ikaw ay Pilipino, hindi kita kakampihan eh. Nilusob pala ng mga transgender na Pilipino, itong mga Thai. Siguro, nagkaroon na naman ng pintasan na iba ang mga Pilipino sa ibang bansa, matatapang. Nagkamali sila. Ang mga Thai po, bata pa lang, they were part na ng training nila ang kickboxing. Kuyog tuloy sila. Alam mo, hiyang-hiya na ano ko eh, parang sabi ko nga, ewan ko ba kung dahil sa impluensya ni Aura to? Kaya naging ganito mga to. O dapat Alam niyo po, marami or meron pa rin namang mga transgender na maayos, pero meron talagang iilan na masyado entitled masyado sa karapatan nila, sa mga pinaglalaban nila na akala mo naman eh parang wala na sa hulog, wala sa lugar yung mga pinaglalaban nila. So masyadong maiyabang, nakakala mo eh hindi sila pwedeng hindi sila pwedeng questionin. Ganyan po yung iilan na LGBTQ na ito eh, siguro kinagagalit, kinaiinis si Banat Bay. Ako personally, ganun din po ako eh. Ako may mga kaibigan din naman tayo na, or kakilala rin na nasa ganyang grupo na maayos din naman. Pero meron din naman talagang kakilala rin natin na hindi naman ka-close, pero kilala na masyadong entitled na hindi mo alam kung masyado siyang defensive sa surroundings niya or sa environment niya. Pero alam mo yung ramdam mo yung ere kagad na di mo maintindihan eh. Masyadong offensive magsalita, pero pag binahatan mo, masyadong defensive at galit na galit kagad. ba nating kickboxing, Muay Thai pala, sorry, na kickboxing. Muay Thai! Muay Thai! Muay Thai! Totoo yan ah. Bata pa lang nagtitrain na yan ng Muay Thai. Kaya nga 'di ba ang national nila diyan, parang national martial arts nila diyan. Yung ngayon Muay Thai yan yung pinaka nila diyan, national martial arts nila diyan. Kung sa atin eh yung Yantok, sa kanila yan, yung Muay Thai na yan. So, bata pa lang talagang mga fighter na yung mga yan. Kaya nga, di ba, may mga sumasaling mga nasa mixed martial arts na nagmo-Muay Thai na part na LGBT, talaga nakikipagbugbugan ng todo. So, talagang train na yan. Bata pa lang, train na. So, ano yung ubra nitong mga LGBTQ na to na ang alam lang ay magpaganda, na kahit di naman sila maganda? Hindi totoo, alam nyo, ito ha. Sabi ko nga, ano to, bakit? Dahil ba kay Aura na nag-feeling matapang? Ang magandang gawin dyan, ipadala si Aura dyan. Diba? Ipadala talaga si Aura dyan na magkaalaman. Hindi, alam nyo, nakakabwisit eh. Alam nyo kung saan ako sa part na nabibwisit? Sorry ho LGBTQ. Community.
before you fight for your right na tinatawag ninyo na akala nyo lagi kayong inaapi, pwede bang disiplinahin nyo muna yung hanay nyo? Pwede ba Maganda yung sinasabi rito ni Banat Bay. Yan dapat na unang-unang ayusin itong mga nasa LGBTQ, yung kanilang dignidad. Kasi talagang karamihan dyan, talagang wala nang dignidad, wala nang pagpapahalaga sa sarili, wala nang kahihiyan, wala na silang, basta sila, ang naano lang nila karapatan nila daw yun, pero which hindi naman karapatan niya, pribilehiyo lang yung inuungat-ungat, yung mga kaartehan lang naman nila yung inuungat-ungat nila dyan. Kasi meron naman tayo mga batas na pumapabor naman sa kanila. So, humihingi pa sila ng mas mataas na, alam niyo yun, na pribilehiyo na akala mo kung makademand talagang entitled sila. bang magkaroon kayo ng kampanya in bringing back your dignity before kayo humingi ng kung ano-anong privileges sa gobyerno natin? Kasi ako, they call it rights, but I call it privileges. Sorry pero that's how I call it. Di ba? Ang hilig nyo sa ganyan You want your right. Sa akin, privileges ang hinihingi ninyo, not the rights Tapos, yung ugali nyo naman, yung mga ugali na mga kasamahan nyo, ganyan. Pwede ho ba, bago kayo mangampanya niyan, mangampanya po muna kayo ng dignidad sa sarili? Ako, marami akong kaibigan na LGBTQ. Marami dyan matatino. Marami dyan matatalino. Di ba sinabi ko nga sa inyo, lalo na sa entertainment, hinahangaan ko mga performer na LGBTQ. Mahal na mahal ko ho yung mga yan. Hindi, sinasabi kasi nila, ano daw ako sa mga LGBT. Hindi. Itanong nyo sa mga stand-up comedian na mga kaibigan ko. Kung ako mapang-api sa kanila, hindi ho. Respetado ko ho yan, magagaling ho yan. Ang binabastos ko lang, yung mga bastusin. Correct. Marami dyan sa grupo na yan talagang bastusin. Meron pa rin naman, marami pa rin naman yung talaga matitino, maayos naman, matatalino. Pero may ilan talaga na sila yung mas nagsya-shine. Yung mga bastos na LGBTQ na yan. 'Di ba? Sila yung sumisira diyan sa grupo na yan. Kaya nga maganda yung panawagan dito ni Banat Bay na instead na yung ipagsigawan ipaglaban kagad nila yung karapatan nila or pribilehiyo nila. Ayusin muna nila yung yung dignidad nila. Yung grupo nila ayusin muna nila yung kanilang yung kinabibilangan nila, may festival pa sila gusto pala ipa-declare ng national parang holiday yung isang buwan na para sa kanila. So parang sobra-sobra yung mga hinihingi itong mga to. Salamat po, Clinton Gesto. Kasi nakakabuwisit ito Kesa na galangin kayo, eto nagkakalat na nga kayo dito sa Pilipinas, dinala nyo pa sa Thailand. Ang dami-dami dyang ladyboy Oo. Ang dami-daming ladyboy dyan na akala nyo babae-babae lang dyan, pero pagka binugbog kayo nyan, wataw, karataka, taka, gumaganon-ganon niya mga yan. Sadaka. Mga sadukin niya mga yan Totoo. Malupit siya mga yan. Di ba? Wala akong biro. Kaya sana, dinala nyo na nga dito yung panggugulo ninyo sa mga club. Tapos dadalhin nyo pa dyan. Ang dami niyan sa mga club. May kasamang babae. Hindi ko nga maintindihan Marami tayong kaibigan ganyan. Ang dami nating kaibigan ganyan. Pero, irerespeto natin yun Huwag naman kayo magkalat. Kung gusto ninyo, magkalat na lang kayo dito sa Pilipinas, huwag na sa ibang bansa. Kakahiya yung ginagawa nyo Oo, mas nakakaya. Nagkalat ka na nga doon sa ibang bansa, ikaw pa yung nagamon, tapos ikaw pa yung mabubugbog. Di ba? Mas nakakaya yun. Na magtapos nyo sumali dyan sa riot na sa gulo na yan. Tapos kayo pa yung nagsimula niya. Tapos paglabas kayo pa yung gulpe. Kayo pa yung bugbog sarado. Mas nakakaya, di ba? Ginulpe lang kayo doon. Tapos yung magyabang-yabangan. Tapos
tatakbo rin naman pala kayo. So, sino mas nakakaya, di ba? Yung mga Pilipino. Dahil tumakbo kayo eh. Sana nakipagdurugan na kayo ng mukha dyan. Bangkok, Thailand. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary at Grabe kuyog sila dito. As in, alam mo yung mga LGBTQ, nagtatalunan dun sa para mga ninja eh. Yung talagang tumutungtong dito. Tapos yung mga pulis, wala naman ang ginagawa. Pinabubugbog na rin. Kawawa talaga eh. Ardo de Vega, 2 sa 4 na Pinay trans na sangkot sa pakikipag-away sa mga Ayan, Thai ayan, ang inireklamo ng assault and battery. Originally, there were may All- dalawang Pero linawin natin hindi natin sinasabing we agree na binugbog sila Hindi yon. Ang sinasabi lang natin dito, wag naman kayo magkalat. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. who were being charged. And the idea now is for them not to serve any sentence, pero magbayad na lang ng piyansa, ng fine. That's not a lot, mga 5,000 baht. The embassy can settle that. And then deport them. Tig 7,000 piso ang babayaran Grabe, piyansa no? para sa dalawang inirereklamo. Ngayong linggo raw nakatakdang umuwi sa bansa ang 4 na Pinay trans. Hindi kasi yung mga Pustahan tayo. Ipaparada pa yung mga yan, oh. Ipagbubunyi pa yun ng LGBTQ dito. Lalabas bayani pa tong mga kumag na ito. Hindi naisip yung kahiyan na ginawa sa Thailand. Tapos pagdating dito, tingnan nyo, pupurihin pa yung mga kumag na yan. transgender sa atin, ang kayang gawin mag-split. Pasensya na. Pasensya na sa mga manunood dito na nasa LGBTQ. Pero wag naman sanang ganun na pagdating dito parang tatayong mga bayani pa tong mga to. Ang pangit mo Pagkatapos yung gumawa ng gulo sa ibang bansa, pagkatapos yung kaladgarin yung mga Pilipino sa kahihiyan, pagdating dito pagbubunyi nyo pa parang mga bayani pa tong mga to. Wag naman sana pong ganun. Hindi, marami kasi kaming contestant na ganyan Yung pagka, sa mga contest, di ba? Ganyan ang dadaming ganyan. Sa amin, lalo na sa cowboy. Pero diyan, yung mga transgender diyan, ay grabe Bata pa lang kasi, part ng, nila yan, parang paglaki. Kung sa atin, ang part ng paglaki yung dati nung panahon namin, yung mga sipa-sipa, mga, ang tawag doon, yung Chinese garter, o kaya yung gumaganon ganon. Diyan hindi, Muay Thai dyan, bata pa lang, tinitrain na nila kasi meron eto kwento lang sa akin ito kwento lang sa akin ng ilang kumakaibigan na tumira sa Thai. Kasi daw, yung mga, yung kultura nila ng ladyboy, accepted. Okay? Accepted, and yet, ayaw nung mga magulang na maging ladyboy yung kanilang mga anak. So, ang ginagawa nila para quote-unquote, hindi mapasok as a ladyboy, hindi maging ladyboy, tinitraining nila as early as na mag-Muay Thai. Kaya lang yung iba, natutuloy pa rin doon. Okay? Ibig sabihin, part na ng training sa kanila yung mag-Muay Thai, ganon. Kaya nga, kawawa. Kita nyo, nagdatalunan Ang iba sa kanila na una ng Nagtatalunan ang lumalabas, siko, tuhod, 'di ba? Dito sa atin mag-inarte. Yan yung mga alam ng mga iilang nasa iilan lang marami namang matitino. Mga iilang mga masyadong entitled na LGBT. Ang alam niya mag-inarte, mag-split. Yan lang ang alam ng mga yan. ng Thailand matapos ang insidente. Wala naman silang kaso, wala silang sugat-sugat or anything, but they were receiving originally mga threats, or alam nila kinukuha na silang photo ng mga Thai transgenders, nilalagay sa social network. I think they understand na it's not safe. Pawang mga turista raw ang 4 na trans na sangkot sa gulo. Hindi sila kabilang sa 30,000 overseas. Kita nyo na? Diyan ako nabibuisit. Hindi pa pala kayo presidente. Dinamay nyo pa yung mga matitinong OFW sa Thailand. Yun na nga, di ba? Yung mga matitinong nasa Thailand, madadamay dahil sa mga turistang
mga ito, LGBT na to, sa pinaggagawa nito mga to, pati yung mga sabi natin mga permanent residents dyan sa Thailand, madadamay. 'Di ba? Yung mga matitino. Kayo bisita lang kayo diyan, dapat kayo, 'di ba parang bibisita ka sa ibang bahay, gagawa ka ng eksena, 'di ba hindi maganda? So sana ganyan din, bisita ka lang diyan, hindi ka diyan nakatira, sana nag-behave kayo. Sabihin natin merong hindi sinabing hindi maganda. Ano pinalagpas nyo na eh. Hindi mo naman bahay yan eh. Turista, hindi umalis lang kayo dyan. Eh, kasi makipagbugbugan kayo dyan eh, para itayo yung bandera ng Pilipinas tapos mangyayari no, kayo pa nagulpe. Di mas nakakahiya, di ba? Kayo yung nag-umpisa ng gulo tapos kayo pa nagulpe. Hindi naman kayo mga tarantado rin, eh, no? Hindi kaya kaibigan to ni ano?